Isang magandang gabi pong muli sa bawat isa po sa atin. Ito po ang inyong lingkod, Brother Paul Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church and this is our time in the Word. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos at tayo ay patuloy niyang sinusustentuhan sa atin hong ministeryong ito ng online, and we know by the providence of God, due to the pandemic at na hindi nangyari ang ating mga home Bible studies at maging yung ating gawain sa paglinggo ay we went live online via Facebook live streaming, at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang habag at mga taong kanyang kinamit para tayo ay matulungan na ma-set up ho ang mga bagay po na ito. So we are praising God and glorifying God. And who knows, isa ho ito sa mga bagay na we can anticipate maybe few years, few time from now, maybe we can hear testimonies how God used itong mga online streaming na maaaring ang ebanghelyo ay nakarating sa mga taong hindi makarating sa church, at nawa ay hindi natin alam kung paano ito gagamitin ng Panginoon sa ikaliligtas at kalalagupan ng mga mananampalataya. But as we have always reminded, we should draw the line on online streaming, and we are not commanded to attend YouTube Baptist Church or Facebook Live Baptist Church or Zoom Gathering Baptist Church. We are commanded to live in a community in a local church, and yun ang disenyo ng Panginoon sa buhay ng bawat isang Kristiyano, at makapagministeryo tayo sa isa't isa in the local church context, and it will be not just for the benefit of others but for the benefit of ourselves. Paano tayo gagamitin ng Diyos to sanctify others and also others to sanctify us. That is a very good thing. So I for one is very excited and hopeful, Lord willing. Diyan na yung mga balita patungkol sa vaccine, and hopefully dumating na yung time sometime 2021 ay makabalik tayo sa quote-unquote normal, way we gather. Sabi nga ho sa DOH, if I remember correctly, yung ginamit ng term na-reach na yung immunity ng herd immunity, that is yung community, at karamihan by and large ay immune na-immunize, ay dun inaasahan makabalik sa normal. Again, we know and we are hoping sa sovereign na kapangyarihan at kalooban ng Panginoon in all this. So let's be in prayer, and we are excited na mangyari ho yun. At ito ho ang ating huling time in the Word sa 2020. By Friday, it's New Year Day, so to give time sa mga kapatiran natin na I know they will spend time with their families, at wala ho tayong gawain noon. So mamaya ho, pagtaas na aking time in the Word, ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting. So I'm asking and I'm hoping ay iba nating mga kapatiran ay makasama ho natin sa sama-sama nating pananalangin mamaya pagkatapos ng ating pag-aaral o pagbubulay-bulay sa salita ho ng Panginoon. Ilang mga announcements and reminders. Again, nag-put out tayo ng challenge, a Thanksgiving challenge, 10 things or more that I want to thank God for the whole 2020. 10 bagay na aking pinagpapasalamat sa Panginoon, and that is to challenge us to think back. And maaari, pwede ko i-challenge yung iba doon, be very particular, mga moments or maybe even truths, mga katotohanan na mas pinaunawa sa atin ng Panginoon itong taong 2020, mga katotohanan na mas naging malinaw at matibay na tungtungan natin. Nawa ito ho ay inyong i-include doon sa 10 things Thanksgiving challenge ho natin. At so far, meron na hong mga ladies na nag-respond. So I'm challenging even the young people,
Even the men, tayo ho mga kalalakihan, let us be involved in this. At nawa ho ay i-comment nyo ho doon sa ating mga Facebook Messenger group chat or even sa ating Facebook group. Yan ho ay magiging blessing at natutuwa ho ako pag binabasa ko yung mga Thanksgiving ho na yon ay isang kagalakan ho sa akin. And also, reminder nga ho, sa Friday, wala tayong time in the Word. And also, ang atin hong gawain sa Sunday ay tuloy. Tuloy ang ating gawain sa Sunday. It will be live streamed. 8:30 ang ating Sunday school. 10 ang ating Sunday morning service o worship service. At would like to encourage others, kung kayo ho ay well able na and according to the guidelines ng IATF, maaari kayong dumalo. I just make sure you have your face mask and face shield. I would like to encourage you to be at church next Sunday. It's the first Sunday of 2021. And not just because of the first Sunday, it's every Sunday. And ito ho ay utos ng Panginoon. Again, as I've said sa isang kapatid, nung nakaraang araw lamang, iba yung pinababayaan, iba yung talagang may lehitimong dahilan. And alam ho natin yun sa ating puso. Kung tayo ay nandun sa kalagayan na pinababayaan ang pagtitipon. Una, you need to repent from that. And then, pangalawa, sabi nga ho ng Panginoon sa mga churches sa Book of Revelation, do the first works. I mean, do right. Gawin yung tama. So, I would like to encourage and ang bawat isa. I hope to see you, Lord willing. And again, with the obeying yung guidelines na binigay ng gobyerno on the first Sunday of 2021. Let's be in prayer sa gawain. Let's be in prayer sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan ko ho ang inyong pananalangin. Again, kung meron ho may mga birthdays, kung meron ho may mga anniversaries, please do let me know. Hindi natin alam lahat ho. Pero sa ito yung nagpapasalamat ho sa Diyos na patuloy siya nagiging mabiyaya ho sa atin. So those are our reminders and announcements, at patuloy ho nating ilapit sa Diyos sa panalangin ang bawat isa. Tayo ho ay dadako sa panalangin bago tayo pumunta sa ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka sa kabutihan mo, sa mahabang pasensya mo, sa biyaya mo, sa habag mo. O Panginoon, salamat po. Tunay walang ibang Diyos na kagaya mo. Mabagal sa pagkagalit, mayaman sa kahabagan. At ikaw, O Diyos, ang nagmahal sa amin na nagbigay ng iyong bugtong na anak upang magligtas sa amin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin at sinasamba namin ang iyong dakilang pangalan. Lord, salamat po sa taong 2020. Kung saan nakita namin sa maraming pagkakataon ang iyong kamay na kumikilos, nag-iingat, nagpapaalala, pumapalo. At lahat ng ito ay dahil mahal mo kami na iyong mga anak. At salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na matibay naming tungtungan, na nagkakaguluman sa aming paligid, bumabagsak man ng ekonomiya, meron mang takot sa puso ng marami. Ama, maaari kaming magpahinga at sumandal sa katotohanan na ikaw, O Diyos, ay Diyos na soberano, na hawak mo ang lahat ng mga ito, at liban na pahintulutan mo ay walang darating sa buhay ng iyong mga anak. Ama, salamat po. Tunay, napakabuti mo. Tunay, ang iyong katapatan ay dakila. Patawad din po, O Diyos, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala. Individual man, kami bilang isang iglesia, patawad po. At nawa, tulungan mo kami na lalo pang maging sensitibo sa kasalanan,
Hindi sa kasalanan ng ibang tao, kundi sa kasalanang nakatahan pa sa amin. Tulungan mo kami na mas lalo pang magnasa ng kabanalan sa aming personal na buhay. Lord, bigyan mo kami ng puso na lalo pang malalim ang pagmamahal sa iyo. Pagkaisahin mo ang aming puso sa pagkakaroon ng tunay at malalim na pagkatakot sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, ang iyong mga katotohanan, hindi para maipagyabang, kundi ang iyong katotohanan ang lalong magpapabanal sa amin. Nagiging gabay ng aming paraan ng pamumuhay. O Panginoon, tulungan mo po kami. Saan mo man kami tinawag, ang mga nagkatiwala mo sa amin, physical man, material man, o maging ang iyong mga kaloob na kakayahan, ay patuloy namin maipaglingkod sa iyo, sa isa't isa, sa iyong iglesia. Ama, salamat po. Salamat sa mahabang pasensya. Salamat sa mabuting kalooban. Salamat sa iyong katapatan. At sa aming pag-aaral ngayong gabi, bigyan mo kami ng karunungan, ng liwanag, ng mga tuto mula sa iyong salita. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, it is our last time in the Word for the year 2020, and I think it will be wise dahil ho sa season na ating kalagayan to still break apart dun sa ating series. And Lord willing, next week, come Wednesday, ay babalik tayo sa ating serye ng Marks of a True Christian, mga marka ng tunay na Kristiyano. At kung ikaw ay ngayon pa lamang namin nakakasama sa pag-aaral na ito, I would like to encourage you to go back sa mga nakaraan na mga serye ng ating Time in the Word at mabalik-aralan yung mga nakaraang pag-aaral. And I know and I hope na ito ho ay magiging kapakinabangan sa ating pananampalataya sa Panginoon. And as we have said, at kung inyong binibilang, meron na lamang 29 hours and 30 minutes na lalabi sa taong 2020, or suma total, meron na lang kulang-kulang 2 araw. And bukas ay bisperas na ng bagong taon at ganun kabilis, ano ho. And I'm sure so we have yearly done ay marami hong mga programa sa I'm sure na as it is yearly done, maraming mga programa sa telebisyon na nag-e-ere ng kumbaga ay recap ng buong 2020, o mga mahalagang balita, mahalagang pangyayari, mga memorable events ay i-replay nila to encapsulate the year 2020, and that's a good thing para ma-recall. At as we have said, ito naman yung challenge nga natin, yung Thanksgiving challenge, and it's also designed to recall yung buong taon at balikan kung paano ang Diyos ay naging mabuti sa atin. And as we approach the new year, isang matalinong bagay na gawin na ikonsidera ang kabutihan, ang katapatan ng Diyos sa nakaraang 364 days, and tomorrow 365. At maganda rin na ating ikonsidera kung paano natin ginamit itong 365 days na ito na binigay sa atin ng Panginoon. Paano natin in-spend yung oras, yung mga araw, mga buwan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Mga kapatid, kung ang katotohanan ay kung magiging tapat lamang ho tayo, ay walang makakapagsabi sa atin na itong taong 2020 ay masyado akong naging tapat. Walang makapagsasabing itong 2020, masyado ako, sumobra ako sa pananalangin, sumobra ako sa pagbabasa ng Biblia, sumobra ako sa pag-meditate sa salita ng Diyos, sumobra ako sa pagbibigay financially, sumobra ako siguro sa kabutihan ng taong 2020, maaaring medyo sumobra ako sa kabanalan. Well, mga kapatid, kung magiging honest tayo, and I am with you, hindi tayo sumobra, maaaring sumobra sa kakulangan sa mga bagay na yon, or naging mabagal
sa mga bagay na ito. At nawa ay ito ay i-confess natin sa Panginoon at hingin natin ang tulong ng Diyos sa hinaharap na taon, ay sa biyaya niya ay lalo tayong magpursigi sa gawain ng kabanalan, sa mga biyaya ng Panginoon, sa mga means of grace na ibinigay sa atin ng Panginoon. At tayo ho ay patuloy na umasa sa atin hong Diyos na tayo ay Lord willing, come 2020 will face and live out that year in a godly and more in a wiser manner. Mas maging matalino, mas maging marunong tayo, and I'm using that word marunong not in a worldly sense na marunong na basta mahusay lang, kundi in a godly sense na marunong, in godly wisdom ay spend natin ang 2021. At sa ating time in the Word sa ngayong gabing ito, gusto ko hong tingnan natin ng ilang familiar verses na may kinalaman sa paghingi sa Diyos ng partikular na panalangin upang magkaroon ng puso na may karunungan na ibuhay ang ating panahon dito ho sa not just 2021 but the entirety of our lives, ang kabuuan ng ating mga buhay. And that is none other than Psalm 90 verses 11 and 12. So if you have your Bibles with you, ay gusto ko hong imbitahan na buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Psalm 90 verses 11 and 12. Psalm 90 verses 11 and 12. At kung nakabukas na ho, hayaan yung basahin natin, o kung maaari, basahin yung kasabay ang aking pagbasa. Psalm 90 verses 11 and 12, ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita at nawa bigyan tayo ng karunungan ng Panginoon sa ating pagbubulay-bulay sa mga talatahong ito. Napakahalaga ho ng wisdom. At hindi matatawaran, God gave us a particular book that is filled with godly wisdom, and that is none other than the book of Proverbs. At mismo sa Book of Proverbs ay makakakita tayo ng mga talata na merong starting point, merong pundasyon, merong pinagmumulan ang makadiyos na karunungan, ang makadiyos na kaalaman. Ang sabi sa Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. The fear of the Lord, it is the beginning. Ito yung pinagmumula ng kaalaman. And again, that's a right perspective on knowledge. You can read science book and gain knowledge, but most of this ay knowledge perverted that is hindi lumulundo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi naka-aim na maluwalhati ang Diyos. Pero ang sabi niya, isa pa, sa Proverbs 2 verse 5, then shalt thou understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. So anong knowledge? Ang karunungan patungkol sa Panginoon, ang kaalaman ng patungkol sa Diyos. Sa Proverbs 9 verse 10, again a familiar passage, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. So it's the beginning of wisdom, ang pagkatakot sa Panginoon. And madalas ay ito ay ipinapangaral sa mga mananampalataya, lalo na sa mga kabataan na handun yung tendency to live life in a foolish way, aksayahin at hindi ikonsidera ang mga katotohanan ng Diyos sa paraan ng pamumuhay. The fear of the Lord, the fear of the Lord, the fear of the Lord. And as we define the fear of the Lord sa ating mga nakaraang pag-aaral, the short definition is reverential awe. It's to be engulfed with the great awe of God's majesty and the perfection of His attributes, and ascribe to Him the reverence and worship due
to Him. Ito yung malamon ka. Ewan ko kung naranasan, malamon ka ng pagkamangha sa mga katangian, karilagan, kaperpektuhan ng lahat ng katangian ng Panginoon, at ito'y magdulot ng pagbibigay natin ng katampatang paggalang at pagsamba na karapat-dapat sa Kanya. And according to the verses that we have just read, this is the starting point of wisdom. This is the starting point of knowledge. This is the anchor point. This is the spring. Dito nang gagaling. Dito nakaangkla ang tamang kaalaman. Dito nakaangkla ang makadiyos na karunungan. Now, ba't ko sinabi ito? Sapagkat sa ating binasa, the psalmist took a different avenue. Medyo ibang daan ang kanyang tinahak para mag-arrive sa godly wisdom. Ang kanyang tinignan ay hindi the fear of God, kung hindi merong kakaibahan. Balikan natin sa verse number 11. And this is our first point, the consideration of God's wrath. The consideration of God's wrath, or the consideration of God's anger. Ang pagbibigay konsiderasyon, ang pagbibigay ng kaisipan sa galit ng Diyos. At doon tayo nagsimula sa verse 11 sa Psalm 90. Ano po ang sabi sa verse 11? Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So makikita ho natin ang salita hong ito, ang verse na ito is nagsimula sa isang patanong. Who? Sino? At naghahanap siya. Sino ba ang gumawa nito? Well, gumawa ng ano? Who knoweth the power of thine anger? This word knoweth sa Hebrew, kapag tinignan niyo, can mean a lot of things. It can mean consider. Maaaring ang ibig sabihin is to give thought, magbigay ng kaisipan, paglaanan ng isip, to discern, unawain, to know by experience. Nalaman mo dahil naranasan mo, or to be instructed by or in, na ikaw ay nabigyan ng instruksyon, ikaw ay natuto dahil sa bagay na yon, to learn from. Nagkaroon ka ng pagkatuto dahil dito. At ang sabi ng psalmist, sino ang nagbibigay konsiderasyon at natuturuan at natututo mula saan? Who knoweth the power of thine anger? Ang approach na ginawa, ang avenue na tinahak ng psalmist, yes, as wonderful and infinitely glorious as it is, yung kaperpektuhan ng mga katangian ng Diyos, and it causes us to fear Him, the reverential awe, and this is the other side of that fear of God's wrath. Yung pagkatakot sa Diyos, yung pagkakaroon ng pagkakilabot dahil ang Diyos ay tunay na Diyos na nakakatakot, dahil siya isang Diyos na banal at merong galit sa kasalanan. Meron siyang galit sa masama. Siguro hindi ho natin kailangan lumayo para maunawaan natin ito, because one way or another, naranasan natin ito. Sa biyaya ng Diyos, and I thank God, dati nung bata ako ay masakit, pero I thank God that my parents disciplined me. Hindi ko siguro alam kung gaano katindi ngayon ang magiging buhay kung hindi ako dinisiplina. Nakaranas kaming paluin, nakaranas kaming disiplinahin ng aming magulang. And there are times na talagang may takot. May takot. At tumanim yung takot na pambihira. Pag ginawa ko ito, magagalit ang nanay ko. Kapag ginawa ko ito, ay pag uwi ko, magagalit ang tatay ko. And what will that do? It will steer you away
from doing wrong. It will steer you away. Ikaw ay ililiko nito, iaalis nito, ilalayo ka nito sa paggawa ng masama. Naalala ko ho, may mga pagkakataon, nagkukwentuhan kami ng aking asawa, na i-share niya sa akin yung mga experiences nila doon sa, nung sila'y nandun pa sa probinsya ng Negros Occidental. At sinire-recall niya kung paanong si tatay, yung aking binang lalaki, ay merong kahigpitan sa kanila. At sabi niya ay ginamit sa providensya ng Panginoon, ginamit din ng Diyos kung paanong wala sa kanilang mga magkakapatid ang napariwara. Yes, praise God sa grace ng Panginoon, but God used that. And alam nila kapag may ginawa silang hindi, may tatay na naghihintay at may galit na maaaring maranasan. At ito yung binibigyan ng pansin ng psalmist, who considers the power of thine anger. Sino ba ang nagbibigay atensyon sa kapangyarihan, sa tindi ng iyong galit? At alam ho natin, there's nothing more that will provoke God's anger than sin. Maliwanag sa Biblia, paulit-ulit sa Psalm 5 verse 4. Psalm 5 verse 4, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, for thou art not a God that hath pleasure in wickedness, neither shall evil dwell with thee. Hindi ikaw isang Diyos na may kaluguran. That means God never looks at wickedness or at evil with any pleasure. Hindi siya tumitingin sa masama, hindi siya tumitingin sa kasalanan ng may anumang positibong pananaw. Hindi, laging negatibo. Handun yung galit niya, handun yung kanyang pagkamuhi sa gumagawa ng kasamaan. And ang sabi rin ng salita ng Diyos, God is angry with the wicked every day. Ang Diyos ay galit sa makasalanan araw-araw. And yes, by God's grace, if we are saved, kung ikaw ay Kristiyano na, kung ikaw ay anak na ng Diyos, we have no more condemnation. Wala na tayong anumang hatol dahil binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. But we should not for a moment, in any time, wag nating isipin sa anumang panahon o paraan na baliwala sa Diyos ang kasalanan. O ang kasalanan sa buhay ng kanyang mga anak ay hindi baliwala sa Yes, ito'y bayad na ng ating Panginoong Kristo, pero hindi ito baliwala sa harapan ng ating Panginoon. Let us be reminded sa sinabi ng writer ng Hebrews sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Ano po ang sabi ng writer ng Hebrews? Hebrews chapter 12. Ang sabi niyo sa verse number 5, sumunod na sa verse number, the best na siguro sa verse number 5. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. Nakalimutan na natin yung pangangaral, yung pagpapaalala na kinakausap tayo na para bang mga anak. So yun yung analogy na ginamit dito. At ang sabi, my son, despise not thou the chastening of the Lord, nor fainted when thou art rebuked of him. And this is coming from the book of Proverbs. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If ye endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof are ye all are partakers, then are ye bastards and not sons. Furthermore, we had fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they, yung fathers in the flesh, for they, anong sabi ho dito? Nawala yung binabasa ko. For they, verily, for a few days, chastened us after their own pleasure, but he to our profit.
that we might be partakers of holiness. And yung gusto kong puntahan sa verse 10, na malinaw na sinabi sa verse 6, yung minamahal ng Diyos, pinapalo niya. Actually, ginamit yung salitang scourgeth sa Tagalog. Ang pagkakasalin ay hinahampas. Handun yung parusa. So, ang punto ko lang kaya natin binasa ito ay hindi baliwala sa Diyos kung ang kanyang mga anak ay gumagawa ng masama. God takes no pleasure in wickedness. It stirs up anger from God. At ito yung sinasabi ng writer ng Psalm 90 verse 11. Who consider it? Give attention. Bigyan mo ng pag-iisip. Sa madaling salita ito, bigyan mo ng kaisipan, ng konsiderasyon, pagbulay-bulayan, ibabad mo sa iyong kaisipan kung paano ang Diyos ay galit sa kasalanan. That is the point. That is the point. At ang sabi niya sa verse 11, who knoweth the power of thine anger, even as according to thy fear, so is thy wrath. At ang punto doon sa pangalawang praise na sinabi, even according to thy fear, kung paanong katulad noong sa iyong pagkatakot sa iyo, that is in reverence to you, ganun din dapat ang ibigay na atensyon doon sa galit ng Panginoon. And Lord willing, may this year coming 2021, may God in His mercy, sa biyaya niya at sa habag niya ay itong pagkukonsidera ng puot ng Diyos ay magtulak sa atin palayo sa kahangalan, palapit sa makadiyos na karunungan, layo sa kasalanan, at palapit sa kabanalan. Consider God's anger. So that is one. The consideration of God's anger. Well, number two, the petition for wisdom. The petition for wisdom. Ang sabi sa verse 12, so, that is a word na nagpapahiwatig ng ito ang resulta sa pagkukonsidera ng galit ng Diyos, sa pagkukonsidera ng puot ng Diyos. Actually, we can go even further back sa mga preceding verses. Actually, binigyan ng diin kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Sa verse 10, the days of our years are 60 years and 10. 1 is 20, 60 years and 10, that's 70. The days of our years are 70, and if by reason of strength 40, that's 80. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Even though if we live 60, 70, 80, even yung iba umaabot pa ng 100 years, the point is this, that is short. Maaari sa panahon, 100 years, 80 years, tagal. No. That is still short. That is very, very short. That is infinitely short compared to eternity. That is short. At ang dinidinan dito ay yung kaiksian ng buhay. Yung kaiksian, yung katotohanan na ang buhay ay maiksi, at yung katotohanan na ang Diyos ay may galit sa kasalanan, ay kailangang ikonsidera ng mananampalataya at ano ang biblical na lundo na kanyang i-request. Longer life? Or, Lord, I hope na hindi ka na maging magagalitin? No. The biblical request is this, verse 12, so, teach us to number our days. Because life is short. And because God is angry with sin and sinners, teach us to number our days. It is a prayer for divine help. Humihingi ng tulong, makadiyos na tulong. Hindi sapat ang mga seminar, and thank God for seminars. Hindi sapat ang mga conferences, and thank God for conferences. God uses those. Hindi sapat ang mga books. Yes, salamat sa Diyos, I have books, I read books, and God has been using them. But nandito ang paghingi ng tulong mula sa Diyos, and it takes God's
working in us to help us na maunawaan, na makita ito. Dahil kung hindi tayo magiging maingat, madaling malibang. And siguro hindi ako nag-iisa. Marami sa atin na ang 2020 seems like dumaan lang. Parang halos nakaraang buwan lang sinabi ang lockdown, tapos ngayon matatapos na ang taon. That is 9 months ago. Pero narito, ang paghingi ng tulong, paghingi ng enablement, paghingi ng pagtuturo mula sa Diyos. Ano ang hinihinging turo? So, teach us to number our days. By the way, I forgot to mention ang isang napakagandang verse. That's a very biblical prayer request. To ask God's teaching. Ask God for wisdom. And James said, James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God who giveth to all men liberally and upbraided, that it shall be given him. God is a wise God who is a wisdom-giving God. Siya ang Diyos na may karunungan at siya ay Diyos na nagbibigay ng karunungan. And it's a biblical prayer request. And it could be a very good prayer request for the whole year of 2021, that we may be wise people, a wise husband, a wise wife, a wise youth. Ano man ang ating profession, ikaw man ay driver, a wise driver, ikaw man ay teacher, a wise teacher. That is godly, operating in godly wisdom. So teach us to what? To number our days. Well, this word na teach is the same Hebrew word dun sa verse 11 na knoweth, meaning to consider, be discerning, give attention. At yun yung hinihingi, Lord, turuan mo kami to give attention to our days. Because our days are short and your anger is real. Dahil ang aming mga araw ay maigsi at ang iyong galit ay totoo, turuan mo kami na magbigay atensyon dito sa maiksing panahon na meron kami. Doon sa 24 oras na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Doon sa 31 days, buwan-buwan. Doon sa 12 months a year. Teach us to number our days. At hindi lamang ito to number, meaning to count. Ang mas punto is not just to count, to make it count. Ano nyo yun? Hindi lang basta bilangin, kung hindi may bilang, that is may bigat of value. Yung mga dumadaan na araw, to make it productive, to make it, to live it to the fullest. Alam ko maraming mga live your life to the fullest. At ang punto nila, to enjoy, well, the fullest life is to fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. That is the fullest life. That is life. Yun yung design sa atin ng Panginoon. That's what it means to be man, to fear God and to keep His commandments. Allen Ross, isang mahusay na Bible teacher, in commenting sa verse na ito, ang sabi niya, to number our days means more than simply counting days. It includes planning, carrying it out, and evaluating those activities in that period of time. So, pinaplano, at yung plano, ginagawa, at yung ginawa ay ina-evaluate to think on the days na atin hong ibinubuhay, and to evaluate it according, in the light of ng katotohanan ng salita ng Diyos. Did I live godly? Kamusta ang aking pakikitungo sa mga kapwa ko? Kamusta ang aking pamumuhay? Nakikita ba ang patotoo bilang Kristiyano? Na ibubuhay ko ba ang Ebanghelyo? Nagagamit ba ako ng Panginoon sa lalo pang ikakausad ng kaharian ng Diyos, ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo? So, to number our day. So, anong punto? To make everyday count. To make everyday count. Isa ho sa hindi ko makakalimutan na katotohanan ay
Naalala ko, may pagkakataon, nagbabrowse ako minsan sa Play Store, sa Google Play Store, at mayroong mga games doon. Minsan binabasa ko yung mga reviews. Ay mga pagkakataon na hindi ko makalimutan yung isang review, a good time killer. A good time killer. Why would you like to kill time? Ito'y isang commodity na pag nawala, hindi na mababalik, hindi na bibili. At isang magandang panahon ay isang magandang gawin, ay to make every day count. Not just count for world peace, not just count for economic growth. At yung iba dun haling na haling, they make their day count for worldly politics, make their day count na nadagdagan ang pera. And I'm not saying that necessarily mali yun, but to make it count for eternity. Napakaganda nung isang madalas na pinopost ng, I believe it was Ligonier Ministry sa Facebook, today counts forever. Today counts forever. And as Christians, we must be reminded how we lived our lives today will be giving account before God. And it will affect eternity. Hindi baliwala. Hindi walang kwenta. Hindi walang epekto. So teach us to number our days. That is the request. That is the petition. And what is the desired result? Well, verse 12, so that we may apply our hearts unto wisdom, to gain a wise heart. Again, yung heart dyan is not emotions. Actually, sa Bible, ang heart is more, or often, mas madalas, ang kaisipan ng binibigyang pansin, hindi yung damdamin o emosyon. To apply our hearts unto wisdom. In our thinking, in our mind, our thinking will be filled and will be led with godly wisdom, and it will apply or be seen or manifested in our lives. Ito'y godly wisdom na ating natututunan, nalalaman, ito ay makikita sa ating pang-araw-araw na buhay. Na ito ay magbibigay kaluguran sa Diyos at hindi magpapagalit sa Kanya, ng ating pang-araw-araw na buhay, magbibigay kagalakan sa Panginoon at hindi magbibigay ng kalumbayan o kapighatian sa banal na Espiritu, na ito ay magbibigay kaluwalhatian sa Diyos at hindi kahihiyan sa Kanyang pangalan. So, ano ang punto? Bukas ang huling araw ng 2020. Friday, January 1, 2021. Hindi lang basta bagong taon, if we will realize it, that's 1 year less of our lives. May nakatakdang araw ng ating kamatayan. It is appointed unto man once to die. May nakatakda sa akin, may takda sa inyo. And come January 1 on Friday, that's 1 year less. Yung tinakdang taon sa atin ng Panginoon na bawasan na naman ng isang taon. Hindi umahaba ang buhay. It is short. And may we give consideration sa Diyos na banal, na may galit sa kasalanan. At ito ay maglayo sa atin, magtulak sa atin, palayo sa kasalanan. And I would like also to get the attention. Kung ikaw ay nakikinig ngayon at hindi ka pa mananampalataya ni Jesus, all throughout your life, binubuhay mo sa paraan na gusto mo, maaari nag-church ka, pero alam mo na ang Panginoon sa iyong buhay ay hindi si Kristo, kundi ang iyong sarili. Alam mo na hindi mo pa pinagsisisihan ng iyong mga kasalanan at hindi ka pa sumasampalataya kay Kristo sa ebanghelyo ng kaligtasan. Maaaring alam mo ang ebanghelyo pero hindi mo patutunay na sinasampalatayanan. Let me
encourage you to consider God's wrath. Bigyan mo ng pag-iisip kung gaano ang puot, galit ng Diyos sa makasalanan. At ang pinangako niya ay walang hanggang kaparusahan. Gaganti siya. Sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 hanggang 9, ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi sumasampalataya sa ebanghelyo. Hindi ba, let me tell you directly, kung ikaw ay nanonood ngayon at alam mong hindi ka pa Kristiyano, alam mong hindi ka pa sumasampalataya sa ebanghelyo, hindi baliwala sa Diyos ang bawat araw na binabaliwala mo si Kristo. Darating siya at gaganti. Magpaparusa siya. At hanggat naririnig mo ang panawagan ng Panginoon, huwag kang magmatigas. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at sumampalataya ka kay Kristo. At sa ating mga mananampalataya, nawa ang galit ng Diyos ay huwag nating hamakin. Yes, salamat sa Diyos tayo pinatawad na. Yes, salamat sa Panginoon, may naghihintay na langit sa atin. At habang tayo namumuhay dito sa lupa, hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan. Nabasa natin, siya'y pumapalo, siya'y nagdidisiplina ng kanyang mga anak. At ang katotohanan ng puot ng Diyos sa kasalanan ay magtulak sa atin para mamuhay ng may makadiyos na karunungan. And Lord willing, this 2021, our lives will be characterized hindi na nagsayang ng oras, hindi na hinamak ang galit ng Diyos, kung hindi namuhay ng may makadiyos na karunungan. A wise heart in 2021. I pray to God. It is my personal prayer, and I hope this will be our prayers. That He will teach us to number our days, that we may apply our hearts to wisdom. At nawa, gamitin ng Diyos ang mga katotohanan ito para hamunin tayong patuloy sa mas matapat, mas mainit na pamumuhay para sa Kanyang kalwalhatian. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po. Salamat sa iyong katapatan at kabutihan, awa, biyaya na sa amin ay nagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa katotohanan na meron kaming buhay na walang hanggan, na may naghihintay sa aming lugar na inihanda ng aming Panginoong Hesukristo. Na merong mana na hindi mawawala, hindi mapupugnaw, hindi kukupas, na nakalaan sa amin sa kalangitan. Pero nawa, O Diyos, huwag naming makalimutan. Bigyan namin ng konsiderasyon ang katotohanan na Ikaw ay Diyos naggalit sa kasalanan. Nawa ito ay mabilis na magtulak sa amin palayo sa kasalanan. Paalala mo rin sa amin, O Diyos, ang katotohanan na ang buhay ay maiksi. At ang lilipas na taon na 2020 ay isang taon ding lilipas, mawawala sa nakalaan sa aming panahon. Nawa, O Diyos, gaano mang kahaba ang nakalaan pa, tulungan mo kami. Turuan mo kami na pahalagahan ng bawat araw. Na planuhin ang bawat araw na magbigay kaluwalhatian sa iyo. Na ibuhay ang pinaka-the best sa bawat araw. Not for our enjoyment. Not for our fun, hindi para sa aming kasiyahan, kundi para magbigay kaluguran sa iyo. May we find our joy in pleasing you. Nawa, O Diyos, doon namin masumpungan ng pinakamalalim, pinakamataas na kagalakan. Ang kapunuan ng aming buhay ay hindi sa mga bagay-bagay sa mundong ito, kundi sa pagbibigay ng kaluguran sa iyo.
So teach us to number our days, O God, please, that we may apply our hearts unto wisdom. Tulungan mo kami, Panginoon, kami mahina. Tulungan mo kami, Panginoon, kulang kami sa kaalaman. Turuan mo kami. Ingatan mo kami. Sa buong taong 2020, salamat po sa mga biyaya mo, sa mga pasensya mo, sa mga paalala mo, pagtatama at pagpapalo. Purihin ka. Salamat sa iyong patong-patong na biyaya. Wala kaming ibang tinutungtong at inaasahan sa hinaharap na taon. Hindi man namin alam ang mangyayari, pero alam namin na hawak mo ang lahat ng mangyayari. Sapagkat ikaw ang Diyos na soberano. Kami tumitiwala at nalalaman namin ang lahat ng ito ay nangyayari sa ikaw bubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga tinawag mo. Salamat po. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, at sa biyaya mo, O Diyos, gamitin mo kami para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po mga kapatid. Salamat po. At kung kayo ay nakasama namin from the start ng ating time in the Word, that is March, that is third week ng March up to now, salamat sa Panginoon. And hopefully, sa biyaya ng Diyos, we are planning to continue even back to normal. We will continue sa biyaya ng Diyos ang mga online ministries na ito, ang live streaming. And let us pray to God na mga well-abled na mga kapatiran na makakatuwang natin to the betterment para pag-inamin pa ang ating online ministries. Nawa, gamitin tayo patuloy ng Diyos sa mga ministeryo. At Lord willing, let's pray na the vaccines will be effective, hindi lang para makapag-shopping na, hindi lang para hindi lang magkasakit, pero isa sa nawang laman ng puso natin is that we will be able to gather together as a church. At kasama ang mga bata, kasama ang matatanda, at patuloy nating maluwalhati ang Panginoon hanggang sa kanyang pagdating. Reminder, after po ng time in the Word ngayon, we'll have our prayer meeting after just a few minutes. Isend ko po ang link ng ating prayer room sa mga group chats and even in our Facebook group page. Facebook group. Maraming salamat po. Advance Happy New Year. Ingat tayo sa pagdiriwang. Follow the rules of IATF. And we may be whatever we do, let us do all for the glory of God. God bless po. I love you all. I miss you all. Ingat po tayong lahat.